ano naman yung me time na ginagawa mo or mga pamper rituals bago dumating yung kasal? Madami. Matulog. Nakakatulog ka pa sa dami ng ginagawa? Yun talaga yung pamper talaga. Matulog. Hindi. Maswerte na ako makatulog ako ng 2 o 3 oras. Okay na ako doon. Isa sa mga bagay na nakaka-relax sa akin kapag nanonood ako ng cartoons. May magandang impluwensya sa akin na nakakapag-relax ako at natutuwa ako na kahit anong pagod ko, ibubuksan ko lang yung TV ko sa cartoons, masaya na ako. Ano specific shows? Ogie and the Cockroaches, Phineas and Ferbs, Adventure Time. So, Kid at heart ka talaga. hayaan mo na. Yun talaga yung mga favorite ko. At alam mo, yung mga stuffed toy ako na ganyan. So, hindi ko alam. Ayan. Ayan, hindi naman halata, di ba? So, mahilig ako sa cartoons. Tapos, syempre, isa sa pinaka-importante din sa buhay ko, kapag nagbabanding ako, kasama ko si mama at saka si nanay. Syempre, kay Dong din. At saka, siguro nag-spa. Ano mga ginagawa mo kapag spa usually? Mahilig ako sa mga arte-arte sa kuko eh. At tulad niyan, yung bago kong ini-endorse nga itong Naillandia. Siningit pa yung kakapirma lang kanina. Kaya nga. Ayun, mahilig kasi akong ipamper yung sarili ko. Lalo na pagdating sa kuko, sa kamay, sa paa. Sobrang isa yan sa mga gusto kong ginagawa talaga. Nabanggit mo nga kanina na dahil kay Ding Dong, hindi ka bridezilla. Talagang Hindi super, talaga eh. Di ba? Ano bang kabaliktaran niya? Ano sinasayang Bridezilla. Wala, parang blooming bride to be Ay, yun na lang diba? ako. In fairness. Yun na lang ako. Pero anong mga masishare mo sa mga malapit na rin ikasal na mga kababaihan? Alam niyo, laging sinasabi na, nag-away na ba kayo ni Dong sa mga diskusyonan, sa mga preparation niyo sa wedding? Alam mo, sa totoo lang, ni katiting, wala kaming pinagtalunan tungkol sa wedding namin. Kasi yung mga kaibigan ko na kinakasal, yung parang sa babae lang na, nakasundo ba kayo sa ganito? For sure, madami nakaka-relate sa akin yung mga kinasal at ikakasal. Sabi ko hindi, kasi in fairness to Dong, tatanungin niya kung ano yung gusto ko at magko-compromise kami kung ano talaga. At hindi siya magdidesisyon para sa siya lang. Palaging, anong gusto mo? Anong kailangan mo? Anong gusto mo nito? Palagi ganun. Yung mga beauty advice. Beauty advice? Ay, dapat huwag sila magpa-stress. Dapat palaging masaya, nakasmile lang. Kasi siyempre may mga pagkakataon na wala namang perfect eh. Kahit pa paano, pagdating sa wedding mo, may mga magaganap na hindi naaayon sa gusto mo mangyari. Pero go with the flow. Enjoy mo lang. Ang importante doon, yung totoong seremonya sa inyo ng pare, yung mga taong nandoon para i-share kayo at magdasal para sa magandang pagsasama niyong dalawa, ang mga magulang nyo, ang magiging ninong at ninang nyo, na magiging guide para sa inyo din. So para sa akin, yun ang mahalaga. At higit lalo, yung lalaki yung pinakamamahal mo ay nandoon para magsalita ng I do para sa'yo. Kanina nabanggit mo yung bonding moments mo with your lola and your mama. So, ngayong malapit ka na ikasal, ano yung binibigay nilang advice sa'yo? Ngayong papasok ka na sa panibagong Madami. Lalo na si Mama, sinasabi sa akin ni Mama, alam ko anak, palasak na ang salita na kapag sinubo mo, nainitan ka, hindi mo pwedeng iliwa. Totoo yan. Kasi may mga pagkakataon na kailangan magtitiis ka, magbebend ka sa mga bagay-bagay. Kasi hindi lahat ng pagkakataon magkakasundo kayo. Pero ang importante dyan, wala yung term na magtitiis o kaya martir. Hindi uso yun. Ang importante, sabi ni Mama, may tinatawag na compromise. Kung ano hindi mo naiintindihan, ano yung ayaw mo, mag-meet halfway kayo, pag-usapan nyo. Lahat naman nakukuha sa magandang usapan. So, pasasa ako sa advice ni Mama dyan. Tsaka at the end of the day, kahit anong mangyari, asawa mo yan, mamahalin mo yan ng buo, at lahat ng kakulangan niya, pupunan mo. Kasi ganun ang mag-asawa. 2 years na kayo engaged ni Ding Dong before you decided na talaga magpakasal tayo. Yun ba deliberate effort kasi gusto niyo munang paghandaan? Dahil magpapagawa muna kayo ng bahay. Galit ka po ba? Gusto niyo ba ang tumutol? Your Honor. I object. No. Sa yung engagement, sinadya niyo talaga na maghintay muna kasi hindi, may alam mo, papagawa ng bahay or sa totoo lang, na-engage kami ni Dong, pinili namin na tumahimik na muna. Kasi bilang artista, lahat na lang nalalaman ng tao. Yes. Parang minsan may mga pagkakataon sa buhay din ng mga artista na gusto nila na hindi na mailihim o ipagdamot yung mga nangyayari sa buhay nila. Pero yung moment na yun with the family, kaming dalawa, parang gusto namin yun, iganon lang muna. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi namin i-share yan kasi hindi pwedeng hindi namin i-share dahil walang Ding Dong at Marian, kundi hindi dahil sa mga taong nagmamahal talaga sa amin. So siguro,
pinaghandaan din namin kung paano, kung saan. At the same time, siguro, ang sarap kasi na kayo lang yung nakakaalam muna. Masarap yung pakiramdam na yun na, sige, har-har kayo ng har-har, wala kayong alam. Diba? So, i-enjoy lang muna namin yung moment. Kumbaga, bilang artista kasi, parang sa libro, naka-open na lang eh. Anytime na may gusto, pwedeng mag-open eh. May mga parte ng buhay ng tao na minsan naka-close lang talaga, na dapat natututo ang ibang tao na irespeto yun. Ngayon, kung bubuksan ng bawat artista o ng tao yung buhay nila, doon pwede. Diba? Hindi naman porkit artista, kailangan lahat alam. Tsaka parang maraming nag kasi di ba ang tagal na yung mga speculations ng tao na baka hindi naman o ano, yung pala ikaw lang yung hinihintay ni Ding Dong. Oo, ang haba ng hair ko, di ba? At ang hindi ko makakalimutan kay Dong, bago siya mag-propose sa akin, isang bagay lang ang tinanong niya sa akin, ano pa bang pangarap mong matupad bago ka ikasal? So ano mo ba, na-achieve mo or Na-achieve ko siya, kaya sabi ko, okay. So, yun yung tipo na sinasabi ko na napakabuti niyang tao na hindi siya makasarili. Iniisip niya muna, ano bang gusto kong mangyari? Ano bang pangarap ko bago siya umentra sa buhay ko at bago niya sabihin na, pwede mo ba akong pwede ba kitang maging asawa o will you marry me? So, ganung klase siyang tao. Kaya sobrang thankful ako na ito yung mapapangasawa ko. So parang ang galing kasi sabi nga nila, siguro si Sir Erwin, alam niya na kailangan kumpleto ka muna bago ka pumasok sa isang Totoo. At saka, paano mo bubuuin ng isang pamilya at paano magiging maganda ang kalalabasan kung ikaw mismo na magiging asawa ay hindi ka handa sa mga mangyayari. Hindi naman ang pag-aasawa, hindi naman puro ligaya. Marami yung pagdadaanan, maraming masaya, mayroong problema, may magaganap, mayroong wala naman. Pero dapat lahat ng yun alam mo kung paano i-handle. At i-handle mo yun, hindi lang ikaw mag-isa. Kailangan buo ka at buo yung partner mo para mas magandang relasyon yung dalawa. Tapos nabanggit mo kanina na sa Dubai nagpasukat ka ng gown mo from Michael Cinco. Pero may mga balita na doon mo rin daw ginawa yung prenup shoot ninyo. Totoo ba 'yon? Yes. Victoria lang. Yes. Wow. Yes. So anong theme? Anong concept? Secret! Papagalitan na naman ako kasi nag-post na ako sa Instagram, bawal pa. Kaya nga. Na-preempt na naman. Nakita namin yun. Wala kang face pa naman doon, in fairness. Pero ano na lang, siguro konting share mo lang kung ano yung feeling mo nung ginagawa ninyo yun. Sobrang kinikilig ako kasi hindi siya ordinaryong prenup eh. At sabi ko nga sa sarili ko, kakaiba kasi ang cute ng camel. So, dun pala, yung camel na lang siguro, yun. Nakasama namin yung camel. So, masaya lang. Tsaka bakit Dubai? In fairness, Then, kakaiba. May kakaiba doon. May kakaiba. Maraming sands. So, Arabian Nights ba yung nyo? Yung Basta! concept? Basta lahat ng ito ay ilalabas naman namin at hindi naman namin ito ililihim o itatago sa higit lalo sa mga nagmamahal sa amin. I-share namin yan. Pero speaking of prenup, yung prenup agreement ba na pag-uusapan niya ni Ding Dong? Not at all. At para sa akin... Ganun kayo ka-secure? Alam mo, ganito lang din kasimple yan eh. Kilala ko ang buong pagkatao ni Dong. Kilala niya ang buong pagkatao ko. Hindi naman sa nag-a-assume kami parehas. Pero sabihin na lang natin na ano man ang mangyari sa aming dalawa, malaki kasi ang tiwala ko kay Dong at ganun din siya sa akin. At kahit itaga niya sa bato, hindi namin magiging problema ang dahilan na yan. In fairness. Kasi di ba nung sa press con parang sinasabi may balak ka pero hindi na talaga. Yan siguro yan papel lamang, kasunduan lamang. Ang importante dyan di ba ang pag-aasawa, sabi nga nila, hindi naman magiging asawa mo ang isang ay ang gwapo, ay ang talino, ay ang yaman, ay lahat nasa iyo. Hindi ganun ang pagmamahal eh. Ang pagmamahal, kapag natanggap mo lahat ng kahinaan niya at kaya mong punan, yun ang totoong pag-ibig. In fair. Diba? Diba? Kasi kung puro love lang, hindi mo tanggap yung weakness niya, so hindi love yun. So parang ngayon, nagsasalta kayo ng tapos na kahit na ano mangyari. Forever. Pangahawakan mo yung... Wala namang salitang forever, pero pwede mong i-work out ang salitang forever. Diba? Ay Buhay wala tayong masabi dyan. Hinilabutan kayo. Ayun, Totoo naman Yes, totoo naman. Kung gusto mo talaga, kaya mong gawa ng paraan, di ba? Siya siguro yun yung tanang ultimate testament din in a way ng trust ninyo sa isa't isa. Oo. Parang pinagdadalahan ng pinga. Pinagdadalahan ng pinga.
May pinagdadaanan ka ba? Ay, hindi naman super happy. Anyway, isa sa mga, ito excited ako dito kasi di ba lahat ng girls dream ang makasal and all. Napaghanda, nasimulan mo na ba yung wedding vows mo na nakapag-prepare? Actually, magiging ang lumayan gagawin forever? kasi namin, bilang ang kasal namin ay Katoliko at sa simbahan siya, sa katedral, bawal kasi ang magsalita ng vow sa simbahan. Pari lang ang dapat nagbibigay nun. At yung mga sasabihin mo na tama, na yung talagang nakasulat talaga, isusundin na talaga namin yun. Siguro kami mga vows man kaming sasabihin, sa reception na lang yun. Wow. Yun talaga, strictly, ano talaga kami, yung formal traditional na ano pa talagang nararapat at yung totoong nangyayari lang talaga ng kasal. Pero kung meron siguro kayong promise sa isa't isa ni Dingdong, ano yun? Kapag nag-uusap kayo. Promise. Minsan di ba sinasabi na ang salitang promise ay just a promise. Ang maganda niyan kasi si Dong, lahat ng ipinangako niya sa akin, natupad talaga niya. So ako, sabi ko nga sa kanya, ayoko nagpa-promise eh. Mas gusto ko kasing ginagawa. Pero sisiguraduhin ko sa kanya na hindi siya nagkamali na mapapangasawa niya. Ay, hindi naman, swerte naman niya talaga, Maria. Hindi kasi 'di ba, parang like example, palagi niya tinatanong sa akin, pag nabuntis ka ba, handa ka bang tumaba? Pag lalaki daw ang anak, umiitim daw yung kilikili, umiitim daw yung leeg. Handa ka ba na maging ganun? Alam mo, sabi ko sa kanya, the mere fact na nagsabi na ako na sa'yo ng yes, lahat ng pwede kong pagdaanan, lahat yan tatanggapin ko para lang mapaligaya ka, para ka lang bigyan ng anak. True so, love. 'di ba? Ay, in fairness, pasok yung sinabi niyo, sir, sa next question. Oo nga. Segue tayo doon. Kasi sabi nila, pag mga girls, pag once na nag-asawa na, marami yung mga napapabayaan yung sarili. Ikaw, ano yung mga tips na nakuha mo from your friends na kinasal na, yung paano ma-maintain ang kanilang ganda? Para laging maganda sa paningin ni Alam mo, Habi. sa totoo lang, parang wala akong karapatang magbigay ng advice kung paano ang gagawin para maging maganda. Kasi depende yan sa personalidad ng isang tao. Pero para sa akin, paano mas magiging kaaya-aya kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo inaalagaan? Example, lagay na lang natin sa may mag-asawa. So yung asawa mo, paano uuwi everyday? Uwi everyday, hindi ko sinasabing lahat ng babae, pero dapat natututo tayong alagaan yung sarili natin. Kasi example, uwing asawa mo from work, dapat you're always presentable, palagi kang kaaya-aya para sa kanya. Hindi ko sinasabing mag-makeup ka everyday. Pero ang sinasabi ko parang maging maayos ka, alagaan mo yung sarili mo. Kasi once na nakita ng asawa mo kung paano mo inaalagaan ang sarili mo at paano mo minamahal ang sarili mo, wala siyang karapatan para saktan ka. Pero kayo ba ni Dingdong, nung throughout your relationship, nakita nyo na isa't isa yung mga parang awkward na mga itsura, ganyan? Alam mo, marami akong na-discover. Sobra! Marami akong na-discover sa kanya. Pero syempre, hindi natatapos yun dun eh. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, lalo na siguro kapag mag-asawa na kami, nasa iisang bahay na kami, mas marami pa akong ma-discover sa kanya. Kasi pagising mo sa umaga, siya yung unang mong makikita. May ano yun. Pagtulog mo, di ba? Diba? Yun nga yung sinasabi. Ang pagmamahal ang pag-ibig ay hindi lahat puro kagandahan. Kailangan tanggapin mo kung anong weakness niya. At alam mo maganda kay Dong, never niya akong binagong. Kung sino si Maria na nakilala niya at naging girlfriend niya, na naging babae na pakakasalan niya, wala siyang binago sa akin. Pero tinuruan niya ako para mas maging mabuting tao. At para i-open yung sarili ko na palagi niya sinasabi sa akin, alam ko sa showbiz, pasong-pasukan na. Marami kang pinagdaanan, maraming nangyayari, pero tandaan mo, mas maraming mabuting tao kaysa sa hindi. So yan ang palagi nasa utak. So mas maraming mabuting tao. Okay. Sa pagbabalik naman po ng pep talk, alamin natin yung mga first nila Maria at Dingdong. Okay? Anong first yan? Yan. Okay, sa pagbabalik po yan ng pep talk. Anong first yan? Balita ko, bumababa daw yung kumpiyansa mo sa sarili mo dahil sa problema mo sa skin. Opo. Hindi talaga ako makalabas ng bahay. Hindi ka makalabas ng bahay? Oo, kasi Bakit? nahihiya ako lumabas ng bahay. Siyempre, yung mga kapitbahay mo, sinasabihan ka dati na, ganda-ganda ni Crystal, ganyan. Tapos makikita lang na may pimples na ako, ganyan. Ano nangyari sa mukha mo? Ano sinasabi mo pag sinasabi nila yun sa'yo? Siguro stress ako sa school. Talaga hindi ko na masagot yung tanong nila eh. Kaya dahil dyan, itutulungan namin ikaw para solusyonan kung ano man hinaharap ng problema ngayon. Dahil naniniwala ka bang lahat kaya solusyonan? Oo naman.
haharapin natin kung anong problema mo. Tuturuan kita ng tamang paggamit ng Maxipil para at least mabawasan yung pimples mo nang dahil sa stress mo sa pag-aaral mo. Magiging nightly regimen mo ito bago matulog. Ang unang step is to wash your face with Maxipil Facial Wash. Step 2 is use Maxipil Exfoliant Solution No. 1 na makakatulong sa type ng skin mo to renew it and remove your blemishes. 1 to 2 drops of solution No. 1 sa isang cotton ball and then gently apply it on your face and neck in an upward motion. Ito ay nightly regimen na dapat gawin for 1 to 2 months straight. After that, dapat ipahinga ang skin mo from exfoliation bago siya gamitin ulit. Ang final step for your nightly regimen ay gamitin ang Maxipil Moisturizing Cream para mawala ang dryness na nagiging effect ng exfoliation. During the day, wash your face with Maxipil Facial Wash and protect your skin with Maxipil Sunblock Cream. And Maxipil Concealing Cream as a makeup base. O diba, Crystal, ang dali lang ng gagawin mo? Can you imagine, sa 30 days na gagawin mo yan, makiklear na yung mga pimples mo at magkakaroon ka na ng smoothness. Sabay-sabay nating tutukan at suportahan si Crystal sa kanyang journey to renewal. Next week, makikilala natin ang huling lucky girl. Abangan niyo po yan. Ready ka na? Ready na Paano ready? Parang hindi ka masaya eh. Masaya. Tatanungin natin yung mga first nyo ni Ding Dong bilang malapit ka Naku, na sana maalala ko yung mga first na yan. Oo naman. Yun nga, Siyempre, memorable eh. Yun ang challenge sana. Kailangan kung Oo. gaano mo naaalala ang mga inyong mga experiences sa couple. Talagang, napaganon talaga ako. Okay. Sige.